Ika-26 ng April 1945 nagtapos ang isa sa pinakamapapait na yugto ng kasaysayan ng Baguio City. Ito'y matapos masupil ng pinagsamang lakas ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang mga puwersa ng Hapon sa lungsod. Kaya naman taon-taon itong ginugunita at dinadaluhan ng mga veterano. Noong 2020, 17 na lang na veterano ang nakadalo sa okasyon. Pero ngayong taon, tanging si Tatay Ernesto na lamang ang natitira. Ang kanyang mga kasamahan, ala-ala na lamang sa paglipas ng panahon. Masasabi ko, maswerte ako at saka ako ang pinakasaya sa mga kapwa ko veterano. Sana haba pag buhay ko para ako ay magtindig para sa kanila. Dapat yung mga anak lang ko, hindi natin sila nakalimutan. Yung sabi ni ko na kaya yung mga anak na buo kami na ituloy namin yung kanila. Kasi wala na rin, isa-isa na lang silang namamatay rin. Kaya tinuloy namin yung son and daughter yung samahan. Bagamat iilan na lamang silang natitira, ang kanilang kwento ng kabayanihan at katapangan ay patuloy na naipapasa at nananatiling buhay. We honor our veterans by remembering and sharing their stories that they once lived through war and rebuilt their lives after it. Bagamat iilan na lang ang natitirang mga veterano, tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng sapat na benepisyo para sa kanila, bagay na tinututukan ng Philippine Veterans Affairs Office, lalo na sa paghahatid ng pensyon, disability compensation at libreng serbisyong medikal sa mga akreditadong paggamutan. Hindi lang po si post-war veteran but then mga asawa din po ng mga war veterans po na active pensioner natin. So 5,000 kasi, 5,000 sa ngayon. So actually my proposal, meron tayong house bill dito na sponsored by Representative Rudy Cawagdan. Maliban dito, hatid din nilang educational assistance para sa mga dependents at burial assistance na may kasamang military honors. Okay naman yung mga kanya, pati sa US, okay naman yung mga kanya. Nabibigay naman po ng... Oo. Okay. Like ano po yung mga benefits niyo? Dito kasi yung anong tawag yung pension niya dito sa Pilipinas, pero sa US meron din. Pero pinag-uusapan ngayon sa Kamara ang pagtaas pa ng pensyon ng mga veterano. Ito'y sa pamamagitan ng House Bill No. 5182 na inihanda ni Cotabato 2nd District Representative Rudy Cawagdan at pasado na sa first reading. Layunin nitong itaas pa ang pensyon ng mga veterano, matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga benepisyo at madagdagan pa ang suporta para sa mga veterano at sa kanilang mga dependent. Tema ng ika-81 Liberation Day ngayong taon, giting ng bayani, pamana sa salinlahi. Vanessa Bugtong, RNG News.